So, naisip kong buhayin yung aking PS4 pero naalala ko yung aking mga remote ay sira pala. Um, I think yung mga iba dito, yung mga botones di na gumagana, tapos yung baterya ng isa, I think tinanggal ko na. So, kaya ako ginawa yung video kasi sa tingin ko, ito ay isang game changer. Syempre, nahanap ko to sa Lazada. Again, hindi ako sponsored nung shop na to. Legit lang na nabili ko siya tapos ginamit ko siya ng ilang linggo. And then, natuwa ako. Feeling ko mas maganda yung performance niya kesa dun sa akala ko na dahil hindi siya original. Galing siya kay Gigaware. Tapos marami pang kulay na pwede pagpilian. May team, may white, may transparent. Yan of course yung nabili ko. Tapos meron ding pula, may blue, marami pa. Meron pang God of War dito na design. Call of Duty. Actually, sa ganda niya, binili ko pa yung pangalawang controller tapos yung sa design na to, yung Assassin's Creed. So, ang postings niya sa presyo niya is $554.99 pero nabili ko lang to ng $480 and some change. I think dahil maraming discount and all that stuff, yun, kaya umabot lang ng $480. Ngayon, syempre nung bago ko siya bilhin, medyo nagdududa ako kaya hindi ko na tinignan yung mga 5 star kasi alam ko maganda na yun. So, tinignan ko dito yung mga 4 star hanggang dun sa 1 star. So, out of 800 plus na nabenta niya, na 811 ratings, 19 dun yung 4, 3 star dun, 4, 2 star, 2, tatlong 1 star. So, inisip ko, ano kaya? So, sige, biling ko. Tapos, ayan, okay. Kumana naman. Sa totoo lang, yung complaint ng iba, sabi nila mabilis daw ma-lowbat. Pero sa experience ko, nag-gaming ako ng 5 hours and a half hanggang 6 hours. Yung PS4, ang sabi niya, puno pa rin yung battery. So, hindi ko naramdaman yung pagiging lowbat niya. Hindi siya lahat ng butones niya gumagana. So, anong reason kung ba't binili ko to? Unang-una, mura siya. Hindi na ako mag-invest dun sa aking PS4 kasi may PS5 na. So, parang inisip ko, hey, you know what, palipas oras, gusto ko lang naman maglaro ng ilang beses, bibili na ako nito, di ba? Anyway, sinubukan ko naman buksan to mga to and yung mga ribbon nila para dun sa mga botones di na gumagana yan. So, kesa bumili pa ako ng replacement or bumili pa ako ng isa pang battery, I decided to bite the gun or bite the bullet and I got this piece. Sa experience ko naman, okay siya. Gumagana na. Very responsive yung mga botones niya. Maliwanag pa ang ilaw niya. Mabilis din siya mag-charge kahit na hindi naman siya Type-C. May mga version na Type-C, ibang brand, mas mahal, doble yung presyo. Pero sabi ko, why invest in that? Kung gusto ko naman na mas maganda na performance, di bibili na ako ng PS5, di ba? So yung mga sa inyo naman na gusto nyo bumili ng PS4, ganda, okay to. Para sa akin, sulit. Hindi na sayang yung pera ko. Actually, yun yung reason kaya ako ginawa yung video kasi kung magbabudget ako or magbabudget kayo, gusto ko lang tumulong. Hindi lang yung presyo yung kailangan natin tignan kasi yung pera kikitain natin yan. Pero yung oras natin, kung may masira dyan, babalik. Tapos babalik yan sa Lazada wallet mo. Tapos at the same time, withdraw mo pa or bibili ka pa ulit na iba and all that stuff. Medyo mas hindi na babalik yung oras na nawala na yun. Di ba? So anyway, I hope nakatulong tong video na to and enjoy. See you in the next video.